Master Jet, nag-retire po kasi father ko sa DepEd. Pero sa length of service niya nakalagay 35 years. Okay, 35 years ang kanya pong length of service. Pero sa GSIS, ang PPP or ito pong period with paid premiums niya is only 28.5. Bakit po kaya ganon? So ito po yung nakikita po ninyo, galing daw po ito sa GSIS touch ng kanya pong father na nag-retire from DepEd. Ang PPP period with paid premiums nasa 28.5 years, tapos yung TLS or total length of service nasa 35 years. E di nasa 6.5 na taon yung nawala kung ito po yung titingnan. Wala naman po siyang leave without pay. So pag ganito po, yung mga nakikita natin sa atin pong GSIS touch ay hindi na po talaga ito, parang hindi po siya normal, di ba? Dahil po sa laki ng diferensya, nasa 6.5. Bagamat hindi yun kukolektahin ng GSIS ang premium payments mo for that period, pero kung ikaw ay mag-retire, sa case po na ito, ay apektado po ang inyong magiging pension. Yung 6 years nga, times natin yan ng 2.5, ilang percent na yan, nasa 15% na ng average compensation yung nawala sa inyo sa inyong monthly pension. So malaking bagay po, malaking halaga siya. So kung nakikita po natin na ganito yung ating account, no, sa premium remittances sa GSIS, mas mabuti po na susubukan nating i-reconcile, no, kung bakit ganito kalaki yung difference niya. So for sure ay mayroon ito makikita sa GSIS touch na mga buwan na walang naging remittance doon sa GSIS, no. So nung additional information po na pinadala sa atin ng sender, ay nakita ko po na mayroong period, no, na temporary yung status ng kanyang father noon sa first 7 years po. Tapos later on doon na naging permanent. Kaya yung duda ko, kasi mga nasa 1980s pa yon, time na yon, baka yun yung naging isang factor na baka walang remittance during that period, kaya kulang pagdating dito sa record sa GSIS touch, no. Hindi po natin masiguro talaga. I am sure si father ng ating sender ay may ideya, no, kung ano po yung nangyari that time, o kaya ay during po sa nung permanent period na, kung may mga time na natanggal sa payroll tulad po ng walang sahod kasi nga dahil sa leave, o kaya ay PVP overpayment, yung mga ganun po na cases, at wala kayong naging sahod, walang remittance, so hindi po nagkaroon ng pagtaas sa PPP doon sa mga buwan na wala kang sahod, no? So factor din po yun. Kapag may mga buwan din na hindi nakolekta yung tama na remittance, so mayroong arrears, kulang, so hindi nabigay yung tamang PPP for that month, so makaka-apekto din po yun. Yung mga bagay na katulad po niyan ay pwede po natin ma-check sa GSIS touch. Pagkatapos po natin ma-determine yung mga buwan na yon, at kung nakikita po natin sa payslip na may mga deduction naman and insakto, tama naman, na may problema sa remittance o kaya sa posting, so pwede po natin ma-refer yan sa atin pong division office, no, bago po ma-finalize na GSIS yung magiging pension po ninyo. Kasi malaking bagay po yung nasa 6.5 years, no, malaking halaga na rin po yung 15% ng average compensation na nawala po sa inyo dahil po dyan. Pero kung pagkatapos pong ma-check ay na-realize naman po ninyo na talagang kulang talaga, no, yung actual, kasi mayroon talaga mga buwan before na wala kang sahod, o kaya ay ganyan po na reason kung bakit mas mababa ang PPP compared sa length of service. So at least panatag po tayo at wala po tayong ibang iniisip, hindi po tayo naguguluhan kung bakit yun lamang yung nag-reflect sa PPP po natin, no. Again, ito pong PPP na ito, no, yung difference nila with the length of service ay based po kasi sa actual remittance. Yung PPP ay naka-based sa actual na remittance. Actual remittance versus doon sa due amount, no. Kung may mga arrears doon sa premiums, yun po yung mga factors na maging cost ng mas mababang PPP compared sa length of service. Bagamat hindi po yan kukolektahin ni GSIS,
hindi po pababayaran sa inyo, pero alam po natin na ang PPP, yun po ang basis na computation sa ating pensyon. So kung mas mababa yung PPP natin, ay mas mababa rin ang makukuha nating pension from GSIS compared doon sa mas mataas na PPP. So yun po yung isang bagay na dahilan kung bakit hindi po natin dapat ipagwalang bahala, kasi yung future po, pension natin in the future, yun po yung apektado. And we all know na kapag nagretiro na po tayo, taging aasahan po natin bawat buwan ay ang ating pong pension mula sa GSIS.